today's video gagawa tayong pandesal. Hi guys, magbibig tayo ulit, no? Kaya magre-ready tayo ng pandesal. Siyempre gagamit tayo ng baking mat. Kita niyan, baking mat na yan. Napaka-useful sa akin to pag nagbibake ako ng tinapay. At sa baking mat na yan, meron ng libreng, siyempre, rolling pin and dough cutter. Importante itong dough cutter na to. Siya ang magbibigay ng sizes ng pandesal. Oo. At siyempre, dahil sa lakas nito, kailangan niya para pang need mo. Actually, hindi naman ako magmamanual kneading, no? Gagamit tayo ng mixer para mapabilis natin yung trabaho natin. Lalagay ko sa comment section yung recipe ng pandesal ko. Sobrang lambot niyan, guys. Ang gagawin natin kasi is straight dough method. Yung lahat ng ingredients, papatuloy nyo lang lahat. As in, ilalagay nyo lang lahat sabay-sabay yan. Na lang yan, then i-knead nyo, and then yun lang. Ganun kadali. Ganun kadali lang pandesal. Tara. Una, ilagay natin ng flour, pero unti-unti ang flour, tapos sugar, yeast, salt, and then yung egg. May egg yolk, and then milk, and then water, and then melted butter. Tapos, inid na natin yan for 10 minutes. And then, pagtapos niyan, igagas na natin, and then, iro-roll na natin isa-isa, kakata natin isa-isa, tapos lagyan ng cheese, ilalagay sa breadcrumbs, iro-roll natin, make sure nakakoat maigi ng breadcrumbs, tapos ilagay mo na dyan sa, sa lalagyan na ipag-ovenan mo. Then, preheat ng 175 Celsius, and then, 15 minutes lang yan, 12 to 15 minutes. Tapos na, yan, ganun kadali. Ang proofing po niyan is 30 minutes din po ha. Ang bangote, promise, kumuha na kayo, try nyo na. Ang saya mag-bake.